For today's video, pag-uusapan ulit natin itong si Mega Peso na para sa akin, based on my personal experience, mukhang okay na okay din talaga siya kasi legit yung kanyang 15 days and 2 months na repayment term. So, ito na nga yung update ko dito kay Mega Peso. After 15 days, actually sobra 15 days na nga rin yata. Pero ngayon ko lang kayo i-update kasi medyo na busy lang din talaga ako. And ayun nga, after ko nga mabayaran or masettle yung payment ko sa kanya, after 15 days, nagulat na lang ako na may offer ulit siya sa akin, another cash loan. Kahit hindi ko pa tapos yung current na loan ko sa kanya kasi babayaran ko pa yon ng 2 months. So, every month ko siyang babayaran. And then, na-offer nga ako ng kanyang cash loan na 2,000. Ang loan offer niya na sa akin ay nasa 4,000 na. Pero ang tanong dito, no, worth it nga ba talagang utangan itong si Mega Peso? Well, sasagutin ko siya dito sa ating topic ngayon, no, sa ating panibagong topic about sa kanya. Kaya naman kung interesado ka, keep on watching. Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe. Dahil palagi ako nag-share ng mga experience ko at nag-review ng mga OLA or online learning platform kung legit ba o hindi dito sa ating channel. So, it's another vlog about dito nga kay Mega Peso. At ito yung pangalawang update ko sa kanya since natapos ko na yung 15 days na repayment term ko sa kanya. Pero ang malaking question talaga natin guys, no, is worth it nga ba siyang utangan? Well, para sa akin lang guys, based on my personal experience, mukhang okay din naman talaga itong si Mega Peso. Kasi legit yung kanyang 15 days and 2 months na repayment term. Pero meron akong isang bagay na hindi ko nagugustuhan dito kay Mega Peso at isi-share ko siya sa inyo mamaya. But anyway, meron nga pala akong ginawang vlog about dito kay Mega Peso. Yung first na vlog ko sa kanya. Ayan yung kanyang thumbnail. Or ilalagay ko lang dyan sa may description box or sa may comment section yung kanyang link if ever na gusto nyo siyang panoorin. But hindi naman siya makaka-affect dito sa pangalawang topic natin about nga sa kanya. So, paano nga ba ako nag-apply dito kay Mega Peso? Siyempre, da-download natin yung kanyang application sa Google Play Store. And then, pagka-open ko ng kanyang application, dito meron siyang permission request na kailangan nating intindihin. So, click lang natin yung understood. At dito nga, magpo-provide tayo ng cellphone number na gagamitin natin sa kanilang application. At ilalagay lang din natin yung verification code na na-receive natin. Sa kanyang dashboard, makikita natin yung maximum loan amount na pwede nating mahiram sa kanya, which is 50,000. And pwede pa siyang i-adjust ng 1,000. Pero syempre, si Mega Peso mismo yung magde-decide kung magkano yung loan offer niya sa'yo. But I think lahat naman nag-i-start sa mababang offer. Which is sa akin, 2,000 nga yung first na loan offer niya sa akin. At dito yung lowest interest nga daw niya is 0.06% per day lang. And then, yung kanyang loan term naman is 91 to 180 days. But based on my personal experience, 15 days and 2 months yung kanyang repayment term. Pero pagdating sa kanyang interest, doon lang talaga may problema. Medyo malaki, medyo mabigat lang din talaga, no? Like doon sa loan offer niya sa akin na 2,800 yung magiging total interest niya doon. So, 2,800 plus yung babayaran ko sa kanya. But then, for me, okay na sa akin yung ganitong loan up kasi buo kong na-receive yung loan amount ko sa kanya. And medyo nagustuhan ko siya kasi longer term payment nga siya. So after 15 days, binayaran ko lang yung nasa 1,900 plus. And yung kalahati ba, or yung kulang pa doon is, yun na yung mahati sa 2 months. Anyway, dito mag-fill up tayo ng ating basic information. Katulad na lang ng loan purpose, educational level, residential address, detailed address, total number of previous loans, number of active loans, any overdue loans in the last 6 months, total overdue amount, total overdue days, number of credit cards, tsaka yung ating email address. And then, pipicture lang natin yung valid ID na pre-provide natin. Bali yung valid ID naman na hiningi is National ID, Postal ID, SSS ID, UMID, Passport, Driver's License, Voter's ID, TIN Card, Pag-ibig ID, PhilHealth ID, PRC, E-National ID, tsaka yung D-National ID. Magpe-facial verification lang tayo, and then dito sa kanyang disbursement channel, it's either e-wallet or bank transfer natin ma-receive yung loan amount na hihiramin natin. And then sa kanyang contact information naman, bali 3 contact reference lang yung kanyang hinihingi.
Sa kanyang work information naman, pipila pa natin yung ating profession, monthly income, tsaka yung ating payroll period. And then after nun, ganun lang kadali na mag-apply. Hinintay ko lang ng ilang minutes na approve nga ako ng 2,000 sa kanya. And ayun, buo ko ngang na-receive yung loan amount ko sa kanya. Doon nga sa 2,000 na loan offer niya sa akin, buo kong na-receive yung loan amount ko sa kanya. Pero pagdating sa kanyang interest, medyo malaki, medyo mabigat din talaga, no? So, yung total interest na babayaran ko sa kanya is 900 pesos. Per discounted ako ng 47 pesos. So, yung total na babayaran ko sa kanya is 2,853 pesos. But for me, so far okay siya kasi buo kong na-receive yung loan amount ko sa kanya at longer term payment siya. Unlike sa ibang mga loan app na 7 days repayment. Tapos, ang laki ng kaltas kapag once na na-receive mo yung loan amount na offer nila sa'yo. Dito, buo mong ma-receive. So, sa kanyang long term payment, bali 15 days and 2 months nga siya. So, after 15 days, yung babayaran ko doon is 1,956 pesos. So, binayaran ko na yun siya. And then, meron pang natitira which is yung 2 months niya. So, yung pangalawang long term naman niya is December 31. And then, yung pangatlo naman is February 14, 2026. So, okay na yun sa akin guys kasi longer term payment siya. Parang hindi mo na naramdaman yung interest niya. Anyway, after 15 days, akala ko hindi legit yung 15 days and 2 months na repayment term niya. Akala ko din buo, babayaran ko na yung total na amount na utang ko, which is 2,853 pesos kasama ng interest. But then, pumunta ako dito sa repayment schedule niya. So, sinunod ko talaga yung 15 days na to. So, ang binayaran ko lang is 1,956. And after kong mabayaran, nagulat ako na tumaas yung credit limit ko. So, from 2,000 naging 4,000 siya. May another offer siya sa akin na 2,000. After ko ngang mabayaran yung 1,956 pesos, yung total na lang na babayaran ko sa kanya is 925 pesos. So, mahati pa yun sa 2 months. Bali, magbabayad ako sa December 31. Which is 472 yung babayaran ko doon. And then sa February 14 naman, yung pangatlo, which is 472 pesos din. So, par okay siya kasi longer term payment nga siya. Anyway, hindi ko pa rin ginagrab yung another cash loan offer niya sa akin na 2,000. Kasi para sa akin, medyo mabigat pa rin talaga yung interest niya, no? Hoping na sana bumaba yung interest nitong si Mega Peso. Kasi okay na eh. Okay na buo mo nang na-receive yung loan amount mo sa kanya. Okay na yon, check na siya doon. And check na rin siya doon sa longer term payment which is 15 days and 2 months na repayment term. Pero pagdating sa interest, medyo mabigat lang din talaga. So, para sa akin, pang emergency lang din talaga itong si Mega Peso. So, yun lang naman yung update ko dito kay Mega Peso. And based on my personal feedback nga about sa kanya, para sa akin lang guys, no? So far, gaya nga nasabi ko, so far okay siya kasi legit na ma-receive mo ng buo yung loan amount mo sa kanya at longer term payment siya. Yun nga lang, malaki din talaga yung interest niya. So, if ever na hindi nyo naman kailangan ng pera, huwag kayong utang dito kay Mega Peso kasi medyo mabigat din talaga yung interest niya at sayang din yung babayaran nating interest, no? Medyo malaki na din yung mabibili ng 800 pesos. So, yun lang naman, sana nagkaroon kayo ng idea about dito kay Mega Peso. Anyway, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!